sabi kasi nila, papatunayan natin na hindi totoo or hoax lang yon. Kasi ang sabi daw nila, yung mga dwarf coconut, pag umaabot na ng 15 years o 20 years, o lagay lang natin 25 years, hindi na daw nagbubunga. Mga 40. Totoo ba yun? Totoo? Hindi. Ito, mga 40 plus ito, pero daming bunga. 40 years old pero medyo tumangkad na nga talaga siya. So hindi siya katulad kay mga fruit bearing trees na kaya natin itaproot. So collection tayo, andito tayo sa Visayas State University. So this one is dwarf Albuera variety. So kita nyo naman mababa lang. So lahat to dito Albuera variety na dwarf. Yun. So yung pinunta natin dito is ito. So meron tayong available seed nut, papatubuin natin, and then kakaroon din tayo ng mother tree. So yan. Once again, dwarf Albuera variety na ano. Boss, pwede malaman kung ano yung lasa, boss? Ito? Mga ano kayo yung lasa? Neto, manamis-tamis. Hindi masyado. Sakto lang. Parang ano pa rin yung walang masyadong kaibahan sa ano sa takunan. Wala. Yung lasa. Okay. Yung matamis, yung ano, yung maliit bunga. Yung maliit yung bunga. So ito is typical taga ganyang kalalaki. Meron? Sa kuan, baba. Sa ubos. Yung tapos yung ano boss, yung tawag nito. Pag ganito, yung 1 kilo, ilang piraso? Pag ganito na. 3-4. Same pa rin yung sa pareha lang kalaki sa ano sa yung sa mga tall na coconut. Oh, depende sa kuan, pero ang kuan mga 4 ganoon, 3. Okay. Tikman natin kung ano. Ito na yung bunga ng Albuera variety, oh. So ibang-iba siya sa takunan. So may pagka-yellowish siya. So yan yung orange. So butas na. Tikman natin. Lasang coconut nga. Siyempre, kami ay nasa natin lasang pizza. Tamis no, kukunin nyo. Mo na ang gagmay dong no. Yun. Sa kuan, hybrid sa ubos. May tamis pa rin naman akong nalalasaan. Ay nakaganda lang, makapal yung ano niya. Kaya, Meat. makapal yung meat niya, oh. Makapal yung meat niya. Siyempre, uubusin ko na. Libre. May bayad. Saan pa kayo nakakakita ng ano? 100 per piece. Butong. Magkano sa inyo yung butong? Diba? Yung buko. Ang pagkakaalam ko sa Mindanao, sa somewhere part in Mindanao, nilalagay nila ito sa freezer. Yan. Oh, freezer, masarap. Oh. Sa Mindanao dong ay kay kusog kay sila 50 dito. pesos. Bugnaw na inom nimo. Pero dito, kita nyo naman ang sobrang dami. So, ano to? Dwarf Albuera variety. From Visca. VSU. Thank you. Hala. Ako din. Hala, salamat sir. Binigyan ako. Hindi ako binigyan ng isa eh. So siya naman daw. No. Yun nga, sabi ko, may manamis-tamis pa rin. Lasang butong pa rin. na may uban ko nga medyo may pagkaladang lang siya.
Fresh harvest mga. Ano yun sir? Ay, paano to halimbawa, ito bossing, mag-harvest tayo. Eh, syempre, iba naman yung pang kopra. Ito pwede pa rin to gawing kopra, di ba? Oh. Pero, kung gusto kong gawing kong buko lang, ano yung palatandaan na pwede ko na silang i-harvest na hindi, parang ganito, pwede siya isalad. Yan, salad. To, tingnan mo yung putot. Ano sa likod. Okay. Parang ganito kalaki. Yung sa pinakahuli niyang bunga niya. Yun, parang kumao. Yan, Okay. pang salad yan. Oh, ang salad? Oh, hindi, ano itong. Ay, Sa likod tayo. Ayan, yan, yung mga ganyan kalaki. Ito dito sa, dito, ano na yan, yung dito sa, ito, sa front na yan. Pang ano na yan? Malapit na yan sa kupra. Malapit na yan sa kopra. 10 months. So, di ba sa, halimbawa, isang pumpong yan. Ito, oo. So, kung mula sa nagpusaw siya, yung ganun kalit sa fist size, 1 year. hanggang sa pwede na siyang gawing buko, mga ilang buwan? Buko, mga kuan yan, mga 8 months. 6 months? Galing. Yo, what's up mga bok? Nagbabalik part 2 tayo mga bok at andito naman tayo ngayon sa takunan variety na dwarf coconut. So, sa mga nagsasabi na nagpapaniwala na yung dwarf coconut ay pangit daw, hindi katulad yung mga matatayog, yung mga tumatangkad na mga nyug na lifetime siya, umaabot siya ng 100 years old. Ang sabi daw kasi nila, aywan ko kung ano, pero papatunayan natin. Andito tayo ngayon sa Vizca. So kanina, ito, inintroduce ko yung yung Albera variety. Ito yon, Albera variety. Ito naman ay takunan variety. So magkakarga rin tayo. Sabi nila, pag umabot daw ng 15 years old to 20 years old, humihinto na daw or hindi na nagbubunga yung mga dwarf coconut. Boss, totoo? Ano? Totoo. Ang sabi kasi nila, papatunayan natin na hindi totoo or hoax lang yon. Kasi ang sabi daw nila, yung mga dwarf coconut, pag umaabot na ng 15 years o 20 years old, lagay lang natin 25 years, hindi na daw nagbubunga. Mga 40. Totoo ba yun? Totoo? Hindi. Ito, mga 40 plus ito, pero daming bunga. 40 years old pero medyo tumangkad na nga talaga siya. So hindi siya katulad kay mga fruit bearing trees na kaya natin itaprune. Mga fruit bearing trees na kaya natin itaprune para hindi siya tumangkad. Ayan, 40 years old dwarf takunan variety oh. Ayan, ang daming bunga. Albera variety yan. Si Albera pa rin pala yan. Akala ko bye-bye. Albera pala yan. Anyway, yung Albera mga bok, yung sinasabi ko ay isang lugar dito sa Leyte po, malapit sa Ormoc. Asan ba yung takunan na matagal-tagal na? Saan dito yung takunan? Ayun oh. Ayun. Yan. Eto, ayun yun, yung kabila. Itong green, kulay green. Oh, yan no. Na hait ang lubot. Yan no. So, mali po talaga sila no. Ano mga boss? Oh sir, mali sir. Mali sila na hindi yung totoo na pag umabot na ng 10 years old, 15 years yung dwarf coconut, hindi na magbubunga. Sino yung nagbibilang? Hi. Yan. So, kumukuha tayo ngayon again ng seed nut na takunan. Kasi yung sa atin naubos na eh. So matatagalan tayo. So magsiseed nut tayo ulit. Matatagalan tayo. So yung last vlog ko sa YouTube namin, nag-ikot tayo doon kasama yung isang vlogger mula sa Maynila. Nagbubunga na yung mga takunan natin doon. So matagal-tagal pa. So magsisidling pa tayo eh. So yan. So
may available tayo. May available tayo na dwarf takunan variety tsaka yung Albuera variety na dwarf. Ayan ha. So yung mga nagsasabi na hindi na magbubunga yung mga dwarf, ay hindi po talaga yung totoo. Ayan, ang dami dito. Yan, oh. Kita nyo naman, oh, sobrang dami ng bunga niyan. Oh. So, sabi nila, maliit lang yung bunga. Kung kayo kaya yung malaglagan yan, sigurado, panigurado. Kung mabubuhay man kayo, ospital ang bagsak nyo. Yan. Di ba, my loves? Yan. Bossing, may papayag kaya, bossing? Bigyan ko ng pera yung nagsasabi na maliit lang yung bunga ng dwarf. Eh, kita nyo naman, di ba? Madami yan. Eh, kung ipabagsak ko kaya doon sa baba, ano sa tingin nyo? Mabubuhay pa kaya yung mababagsakan yan? Kasi sabi nila, maliit lang daw yung bunga ng dwarf coconut. Konti lang ba? Konti lang. So, nakita ko, di ba? Sobrang dami yan, no? Di ba? Yan, sobrang dami. Ngayon, ang dare ko, kung sino man yung nagsasabi na maliit lang yung bunga ng dwarf coconut, ipapunta ko doon sa baba tapos ipalaglag ko yan lahat. Ano kaya yung mangyayaring mabagsakan yan, no? Diba? Sa sobrang dami ba naman yan, di bukil-bukil ang labas niyan. Ito ka daw ang makuha na. Oh. Ito ka bulig ba? Oh, sa isang bulig, ilagay natin ilan? 10, 15. Mga 10, 15 talaga yan. Yan, oh. Kasi, eto mga buka, kasi ang dami kasing ayaw magtanim ng dwarf coconut dahil nga po, pagdating daw ng mga katagalan, hindi na nagbubunga, hindi katulad ng typical na native na tinanyog na tumatayog, panay pa rin yung bunga. Well, katulad pa rin yan ng tao, kailangan pa rin natin yan alagaan, kailangan natin yan abunuhan. So para magiging productive po ang bunga nila. Ganun lang po yan kasimple. So yan ha, meron tayong available na na dwarf takunan. Kasi yung sa atin doon sa farm, matagalan pa. Maghihintay pa tayo ng 8 months bago tayo makasidling. So ngayon, andito tayo sa Visayas State University. So meron tayong dalawang variety na dala. Albuera tsaka takunan variety. So yan ha. Galing na yan po mismo sa VSU. Iwan ko na lang sa inyo kung ayaw nyo pang maniwala. Doon pa na rin kayo maniwala sa kay Marites. Hilig talaga kayo mag Marites, no?